Isa sa mga nakilalang katangian ng mga Pilipino, na tumatak sa ibang lahi, ay ang mga ngiting nagbibigay ng kaligayahan, at kaginhawahan. Sa halos lahat ng mga dayuhang dumayo, at namalagi sa bansang Pilipinas, ay kalimitang nababanggit ang ngiting Pilipino, na siyang nagbigay sa kanila ng maayos na pakikitungo, at pagtingin sa mga Pilipino. At dahil sa mga ngiting ito, mas higit na nakikilala ang mga Pilipino sa kanyang natatanging pag-uugali, at pamumuhay. Kahit sa oras ng kahirapan, ang mga ngiting ito, ang nagbibigay ng panibagong pag-asa, na harapin ang kinabukasan, at ang lahat ng mga pagsubok sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngunit, paano na lang ang mga ngiting ito, kung ang mga ngipin ng mga Pilipino ay hindi maayos, nabubulok, at bali-baliko? Dito natin makikilala, ang mga naging tanyag na dentista sa Pilipinas, bago manakop ang mga Kastila, at habang nasa ilalim ng kapangyarihan ng bansang Espanya, na nangalaga sa mga ngipin ng mga Pilipino, upang maipakita ang ating magagandang ngiti sa buong mundo. Magandang araw po, narito pong muli ang My Historia Channel, na magbabahagi sa inyo ng isang makabuluhang kaalaman, ukol sa kasaysayan ng pangangalaga ng mga ngipin sa ating bansa. Bago po tayo muling magsimula, mangyari lamang po na pakigusto ang aming pagpapalabas, at tangkilikin ang aming palatuntunan, upang maging una sa aming mga bagong palabas. Simulan na po natin. Bago pa man tayo mapasailalim sa kapangyarihan ng bansang Espanya, ang mga manggugupit ng buhok, o mga barbero ay tinuturing na dentista. Ngunit ang kanilang kakayahan, ay saklaw lamang ang pagbubunot ng ngipin, at ito ay hindi naaayon sa batas, dahil noong mga panahon na iyon ay wala pang batas, o panuntunan na nabuo ukol sa pagbubunot, at pangangalaga sa mga ngipin. Sa pagpasok ng mga Kastila sa bansa, ang mga nagbubunot ng mga ngipin, ay tinawag na sakamuela, na ang ibig sabihin ay tagabunot ng ngipin, at kung sino man ang may kakayahang bumunot ng ngipin, ay tinuturing na agad na sakamuela. At ang tinuturing na pinakaunang dentista sa Pilipinas ng Philippine Dental Association, ay si Don Jose Arevalo, na may totoong kasanayan sa pangangalaga ng mga ngipin. Siya ay nagsilbi bilang Kapitan del Barrio, o punong bayan sa Biñan, Laguna, noong taong 1833. At nakilala sa bansag, o katawagan bilang Kapitan Cheng Cheng. Itinayo niya ang kanyang klinika sa Quiapo bilang isang dentista, sa lungsod ng Maynila, kung saan ay naging katuwang niya ang kanyang asawa, na si Eulalia Asuncion, na nakilala din sa husay nito sa pagtutubog ng ginto. At noong taong 1858, isang dentistang Pranses, na nagngangalang Monsieur M. Fairtry, ang dumayo sa Maynila, upang magtayo nito ng sariling klinika. Siya ay kilala bilang isang magaling na dentista, maliban lamang sa pagtutubog ng artificial na ngipin. Tulad ng ilan ay mayroon rin siyang kahinaan, at dahil dito ay kinailangan niya ng isang tagapamahala, sa paggawa ng artificial na ngipin, o pustiso. Sa kalaunan ay nakilala niya si Don Jose Arevalo, at naging katuwang niya sa larangan ng propesyong ito. Naging tanyag si Don Jose Arevalo, sa larangan ng pangangalaga ng mga ngipin, husay sa pag-uukit ng ngipin, at pagtubog nito sa maliit na piraso ng marpil, o garing. Ang siyentipikong kaalaman sa ngipin ni Dr. Fairtry, at ang kakayang teknikal ni Don Jose Arevalo sa paggawa ng pustiso, ay naging makasaysayang pagsasama. Pinaniniwalaan na ang pagtutulungan ng dalawa, ang nagpasimula sa larangan ng formal na pagdedentista, sa ating bansang Pilipinas. Sumunod sa yapak ni Don Jose Arevalo, ang kanyang pamangkin na si Bonifacio Arevalo. Si Bonifacio ay anak ni Justo Arevalo, kapatid ni Don Jose Arevalo, at Esperanza Flores. Maagang naulila si Bonifacio, sa gulang na 7 nang pumanaw ang kanyang ama. Sa panahon ding ito, kinupkup at inalagaan siya ni Don Jose Arevalo, na siya ring nagbigay daan sa kanya upang maging isang dentista. At noong taong 1888, naipasa niya ang pagsusulit, na ibinigay sa mga nais maging dentista sa ating bansa.
Ang pag-aaral sa pangangalaga ng mga ngipin ay nagsimula sa Universidad ng Santo Tomas, na kung saan nagkakaloob ang paaralan ng natatanging pag-aaral sa larangan ng dentistry. At sa pagpasok ng mga Amerikano sa bansa, naitatag ang pagkakaloob ng pahintulot o lisensya sa mga Pilipinong nagsasanay ng dentistry. At noong taong 1879, itinaguyod ng US Provost Marshal General, ang Board of Dental Examiners, na siyang nagkakaloob ng mga pahintulot sa mga pumapasa sa pagsusulit ng dentistry. Sa pagpasok ng taong 1903, ang Act No. 593, o mas kilala bilang the Act of Regulating the Practice of Dentistry in the Philippine Island, ay itinaguyod upang ayusin ang mga nais maging dentista sa Pilipinas. Ang Board of Dental Examiners ay inayos at pinalitan ang mga kasapi nito. Sa pagbabagong ito, dalawang Amerikanong dentista, na sina Dr. Robert Oliver at Dr. Wallace Skidmore, at isang Pilipino na si Dr. Antonio Vergel de Dios, ang mga naging bagong punong kasapi ng tanggapan. At sa paglaganap ng dentistry sa Pilipinas, maraming Pilipino na ang nagnanais maging isang dentista. Dito naitayo ang mga paaralan, na tumatanggap sa mga nais mag-aral ng pangangalaga ng mga ngipin. Ang Sociedad Dental de Filipinas, na matatagpuan sa mga kalye ng Escolta at Soda, sa lungsod ng Maynila, ang nagpasimula sa pagtatayo ng mga paaralang magkakaloob ng pag-aaral ng dentistry. Sa pamamagitan nito, noong taong 1913, naitayo ang pinakaunang paaralan sa pag-aaral ng dentistry, ang De Ocampo Memorial College, na mas kilala sa kasalukuyang panahon na Philippine Dental College. Taong 1913 din, naitayo ang Colegio Dental del Liceo de Manila, at kalaunan ay pinangalanan ding Philippine Dental College. Matapos ito, ay ilang paaralan rin ang nagbukas sa pag-aaral ng dentistry. Una narito ang National University, na nagsimulang tumanggap ng mga mag-aaral ng dentistry, noong taong 1922. Ang Centro Escolar University, noong taong 1925. At Manila College of Dentistry, noong taong 1929. Sa paglipas ng panahon, ay iba-ibang paaralan na rin ang tumanggap sa mga mag-aaral ng dentistry. Sa Universidad ng Pilipinas, ay nakilala sina Dr. Victorino G. Villa, at Dr. Luz Macapanpan. Si Dr. Villa ay naging dean ng College of Dentistry, at sumulat ng kasulatan, ukol sa dentino enamel, at iba pang pagsasaliksik tungkol sa dentistry. Samantalang, si Dr. Macapanpan naman ay nakilala sa kanyang pag-aaral, ukol sa kasaysayan ng pangangalaga ng ngipin. Si Dr. Neva Basairana Velasquez naman, ang tinuturing na pinakaunang babaeng dentista sa Pilipinas. Si Dr. Rufino Ashacoso naman, ang nagpasimula ng prosthodontics sa Pilipinas, at kilala sa kanyang mga naibahagi sa larangan ng prosthodontics. At sa mga nakalipas na panahon, ang ngiti ng mga Pilipino ay higit na naalagaan, na siyang tumatatak sa mga taong kanilang nakakahalubilo. At dahil dito, isang bayan sa Pilipinas ang nakilala bilang lungsod ng mga ngiti, o City of Smiles, ang lungsod ng Bacolod. Ipagpatuloy natin ang pagpapakita ng mga magagandang ngiti, hindi lang sa ibang lahi, maging sa ating kapwa Pilipino. Ang pagpapalaganap ng magagandang ngiting ito, ay tiyak na magpapaganda ng kalooban ng bawat isa. Maraming salamat po, at hanggang sa muli.